Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang gabi po mga kapamilya. Ako po, si Kylie Gallanosa. At kasama po ninyong gabi para magbahagi na naman ng isang kwento ng pag-asa sa programang Maalaala Mo Po. Sa ating mga kwento, hinahanap natin ang mga di malilimutang pagkakataon na nagbukas ng pinto ng ating mga puso at isinalayong kumangkop sa pait o kalagihan ng buhay. Ngayong gabi, tayo maglalakbay sa isa na namang kwento ng katapangan, pag-asa at inspirasyon. Hindi lang ito isang kwento, ito ay isang pagtuklas ng kabayanihan ng simpleng tao. Sa mga susunod na sandali, inaanyayahan ko po kayong samahan kami sa paglalakbay ng isang buhay na puno ng emosyon at aral. Kaya't huwag po kayong bibitaw dahil ito'y maalaala mo kaya ang kwento ng buhay ng bawat Pilipino. Noong isang malupit na tag-ulan, sa isang maliit na nayon sa Pilipinas, nakatira ang pamilya Rodriguez. Ang pamilyang ito ay binubuo nila Maria at Joseph. At may dalawa silang anak na sina JM at Nicole. Ang buhay nila ay simple, ngunit masaya. Hanggang sa dumating ang isang bagyong hindi nila inaasahan. Sa madaling salita, inabot sila ng bagyong siyang nagdulot ng malupit na tag-ulan at baha sa kanilang lugar. Nalubog ang kanilang bahay at napilitang lumikas sa mas mataas na lugar. Ang mga gamit na kanilang pinaghirapan ay nasira, pati na rin ang kanilang mga pananim sa bukid. Ngunit, sa kabila ng pagsubok na ito, hindi nawalan ng pag-asa ang pamilya Rodriguez. Nagtulungan silang maglinis at magtayo ulit ng bahay. Sa pag-aambag-ambag ng buong komunidad, unti-unti nilang maibalik ang normal na buhay. Hindi lang iyon ang itinaguyod ng pamilya Rodriguez. Naging inspirasyon sila sa kanilang nayon. Nagtanim sila ng mga puno upang mapanatili ang kalikasan at nagtayo ng Emergency Preparedness Program. Sa hirap at ginhawa, naging malapit ang pamilyang ito at naging modelo ng pagkakaisa para sa iba. Natutunan ng pamilya Rodriguez na kahit sa pinakamatinding pagsubok, may pag-asa pa rin. Ang pagsasama-sama at pagmamahalan ang kanilang pinaka-importanteng sandata para harapin ang mga hamon sa buhay. Habang nagpapatuloy ang panahon, nadama ng pamilya Rodriguez na hindi lang sa kanilang sariling komunidad ang kanilang naging inspirasyon, kundi pati na rin ang mga kapitbahay na nayon. Sa tulong ng iba't ibang pamilya at komunidad, naitatag nila ang isang malawakang proyekto na naglalayong maging handa ang lahat sa pag-atake ng kanila. Sa kanilang pangarap na ito, nagtayo sila ng mga community-based disaster preparedness seminars kung saan tinuruan sila ng mga tao kung paano magplano at maghanda para sa mga kaganapan tulad ng bagyo. Nagkaroon din sila ng mga evacuation drills at nagbuo ng mga emergency kits na naglalaman ng mga mahalagang gamit para sa mga oras ng pangangailangan. Hindi lamang sa aspetong ito sila makakatulong. Pinanatili rin nila ang pagtutok sa kalikasan. Sa tulong ng mga pagsasaka at tree planting programs, nagtagumpay sila sa pagbubuti ng kalagayan ng kalikasan sa kanilang paligid. Ang dating nasirang bukid ay nagbalik sa dating itong kalagayan. Ang mga puno na itinanim ay nagbigay silong, umangkop sa kanilang komunidad
mula sa malupit na init ng araw. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Rodriguez ay hindi lamang naging inspirasyon sa kanilang nayon, kundi sa buong bansa. Ang kanilang dedikasyon sa pagkakaisa, kalikasan, at kaligtasan ay nagbigay daan sa mas malawakang pagbabago. Bawat isa ay natutunan sa simpleng pamamaraan maaaring magbukas ng pinto ang pamilyang Rodriguez patungo sa pag-asa at pagbabago. Ang kwento ng kanilang pag-ahon mula sa kalamidad ay nagpapakita na sa pagtutulungan at pagmamahalan maaaring magsugpo ang kahit anong unos na dumating. Sa buhay, maaaring may dumating na malalaking pagsubok at unos. Ngunit tandaan, sa pagtutulungan, pagmamahalan at pagkakaisa, ay kaya nating harapin at lagpasan ang mga ito. Ang pamilya ng Rodriguez ay nagpapakita na kahit gaano ito kalupit, ang pag-asa at lakas ay maaaring makamtan. Huwag tayong mawalan ng lakas ng loob at magtulungan tayo para sa isang mas makulay at inspirasyon na bukas.